meron pa rin tayong presidenteng ayaw magpasailalim ng hair follicle drug test, ha? At bukod pa dyan, paulit-ulit sinasabi natin, nakuha na ang ipon from PDIC na hindi dapat ever ginalaw. Ang PhilHealth hanggang ngayon hindi ibinabalik. Inutang natin yung pambalik na pambayad sa PhilHealth. Ngunit ano ang deklarasyon ng isang Ralph Recto nung isang araw? Kulang ng ilang bilyon ang budget para sa taon na ito. 200 billion. 200 billion. So, posible na naman na dahil kulang, wag muna nating ibalik yung sa PhilHealth. Ganun ba yon? O, pangatlo, ano ang nanganganib na pwede na naman nilang nakawin? SSS. SSS, I think I saw this in your post, Kuyang, no? Na parang hina-highlight nila kung ano ang savings ng SSS. Eh kapag nag-highlight ka ng savings sa administrasyon na to, ano ang sinasabi ng utak ng isang magnanakaw? Akin yan. I-withdraw nyo yan. Akin yan. Ipat nyo dito, ilipat nyo sa kung saan. Nasaan ang bago, Medji? Nasaan ang bago? Bakit hindi kayo pwedeng ma-real talk na ito lagi ang nire-remind namin sa inyo? Meron tayong flood control na pilit nilang pinagtatakpan ng impeachment case versus Vice President Sara Duterte. Yes. Dagdagan ko lang yung crime rate issue, sorry bago ko makalimutan. Very recent po, may kinidnap na Filipino-Indian businessman somewhere in Rizal Province. So hindi natin pwedeng i-breaking news dahil ang information ko, tinutugigayan na nila yung suspect. Pero the mere fact na may mga nangyayaring klaseng ganitong krimen, lalo lang nating nararamdaman na parang wala na talagang pamahalaan. Wala ng gobyerno at wala nang nagbibigay ng kasiguruhan sa atin sa usapin ng kriminalidad at sa usapin ng pag-ahon sa kahirapan. Kasi wala nang deterrent eh. Wala nang takot. Wala nang takot yung wala nang makakapigil sa kanila. Can you imagine a foreign national, I think he was a German, smuggling in 55 million worth of shabu doon mismo sa airport inside Bibles. Can you imagine a foreigner smuggling into the country using our airports with 55 million pesos worth of methamphetamines, shabu kung tawagin, na pinasok niya sa loob ng mga Biblia because he was pretending to be a missionary? So ganun ang pananaw nila sa Pilipinas. Hindi, at saka yung mga kapal ng apog na tinatawag natin sa mga taong yan, no, is because the criminals can now relate sa mga nakaupong criminal din. Sasabihin nila, maiintindihan nila tayo kasi criminal din yung mga yan. Papapasukin nila to kasi negosyo nila to sa Pilipinas. Diba may ganun? Okay lang gumamit ng ipinagbabawal ng gamot kasi yung Pangulo, presidente, tinuturo na ng ate niya na addict, wala rin, di ba? Those are the realities, the harsh realities na maaaring ayaw nyo nang naririnig, pero kailangan nating ulitin ng ulitin. Ulitin. Pansinin natin, kailan na-interview ang para sa mga mainstream media / na mainstream social media na malaki na rin ang clout nila ngayon. Kailan nila in-interview ang isang attorney Vic Rodriguez? Kailan sila naglakas ng loob na interviewin ito? Alam nyo bakit? Kasi may utos ang palasyo. At kahit si Congressman Mike Defensor, nalaman na rin niya yan. Nung unang sigwada ng pakikipaglaban ni Congress Mike, talagang kabila ang interview ng mainstream media. Pero ngayon lumaylay. Wala na nag-i-interview kay Congressman Mike Defensor. Kasi alam nila palaban. Eventually, yung kay Congressman Egay Erice, mangyayari yan. Mangyayari yan. At yung sinasabi ko na posible, baka iharas na rin yung ilang kumpanya ng mga malalapit niyang kaibigan o kasamahan, mangyayari yan. Tapos, umpisa lang natin. After election o kahit nung kasagsagan pa ng election, sino sa mga mainstream media ngayon ang nangangahas na talagang iniimbita ang isang attorney Vic Rodriguez para magsalita at hingan ng mga paliwanag o kuro-kuro at personal niyang
pananaw hinggil sa mga kaganapan ng korupsyon sa pamahalaan ito. Wala, kasi kasama po yan sa media operations na wag niyong i-interviewin ang isang Attorney Vic Rodriguez. Isama mo na rin si Congressman Sid Ungab. Yes. Who has a very, very wide experience because of his long time service as congressman. Twice naging chairman sa Committee on Appropriations. Sila yung unang nagsiwalat doon sa Bicameral Conference Committee report na may mga blanco. Nasaan na ba yung isang Sid Ungab ngayon? Ini-interview ba ng mga mainstream media? Binibigyan ba ng airtime? Diba? Wala na rin. Kasi ganun din eh. Yeah, and having said that, ano po yung IB? Panawagan natin sa mga katetet kay Evo natin. Kay Boss Medji, baka pwede nyo naman puntahan yung mga social media sites nila. Doon sa comment section nila, tanungin nyo sila, bakit paulit-ulit yung mga taong ini-interview nyo? At bakit nakakakuha kayo ng mga resource person pagpatungkol na against kay BP Sara? Pero bakit wala kayong ini-interview na mga may sog at mga kilalang personalidad na may matalinong pamamahayag at may matalinong pananaw hinggil sa korupsyon sa Marcos administration? Sino yung tinawagan mo, Marlon, boss? Si Medji kanina yung nag-comment sa Okay. Pero sino yung dapat napuntahan na pahina? mga social media sites. Tanungin natin. Hindi natin nararamdaman yan, hindi natin napapansin yan. Bakit paulit-ulit? Attorney Palkis, yung mga lawyer, ba't paulit-ulit? Diba? Bakit wala kayong kinukuha talaga ng mga malulupit, ng mga resource person? Also, ang Davao napakadaming achievement pero walang nagko-cover ha. Only local news outfits sa Davao ang nag-highlight. Davao has now how many buses na talaga namang napakagaling at libre. Meron silang public library na newly opened, accessible, well-equipped to everyone, especially to students, di ba? And yung Bukana Bridge na yan, ang dami. And then 2 weeks ago dinumog ng diplomats ang Mayor Baste Duterte. Bakit? Ni walang nagha-highlight ng mga ganyang balita. Also, di ba, nabanggit mo yung kay Attorney Vic Rodriguez, nabanggit niyo yung kay Congressman Sid Ungab. Even Supreme Court had to remove them na maging part sana ng April oral argument ng GAA. Why? Because they're Duterte aligned. And they might say the right words that people would want to hear. And they are the right people na mag-e-enlighten ng tunay na sitwasyon ng mga bagay-bagay at ayaw ng administrasyon yan. Ayaw ng administrasyon yan. And then you have to extend it to this China crisis, this China issue. Sino ba ang binibigyan ng airtime ng mga mainstream media na yan? Di ba yung mga against the policies of the former president, against a bilateral and a mutual productive relationship with China, ang giniges nila, halos na lang lahat, gustong girahin yung China. Di ba? Pero yung may mga makabuluhang argumento at mga resource person who are by themselves, are authority figures in terms of international relations and foreign policy, ay walang iniimbita. Meron kang isang Senador Marcoleta na nakikipag-debate based on scholarly and academic points, itinitwist at ini-spin naman nila na para bang traidor itong si Senator Marcoleta, the same way na yung isang Attorney Michael Pua who was just explaining candidly about his position and about the impeachment of the Vice President, ay in-spin na rin nila. It's as if to admit na may, yung ba parang framing na admitting to a wrong, which was actually not the meat of the matter. So talagang matindi ang kalaban ng mga Duterte, matindi ang kalaban ng mga katulad natin kasi they are established outfits, they have the funding, they have the network, no, they can drown us out, pero ang nakaganda, yung mga tao, yung mga Pilipino, ay nanonood sa kanila pero hindi naman talaga naniniwala. Diba? Alam mo Marlon at Pam, ito yung hindi nakikita. This is being subconsciously suggested to us constantly. And this is where I see it, no?
sinasabi nila na pro-China si VP Sara. Ngayon, dinidemonize nila yung China. Habang patuloy yung kanilang pagsasabi, pro-China si Sara, pro-China si Sara, China is evil, China is evil. Therefore, Sara support China, Sara is evil. Yes. Yun eh. At pag ikaw ay isang nakikinig lang dyan na hindi ka critical thinker at nakakalimutan mo, no, kasi hindi mo gustong marinig araw-araw yung nangyayari sa atin tulad ni Miji, sorry Miji, kasi you are rubbing salt into the wound, adding insult to injury, no? Ay talagang maiengganyo ka at maniniwala ka talaga sa naratibong yan. That is why that is our job. We are here to say things that you don't like to hear but you need to hear, no matter how painful it is. No longer up for debate, diba? Is Marcos corrupt? It's so clear. It's so clear. And all of these crimes that he's committing against the Filipino people, he's not doing it alone. Diba? An entire government is enabling him. The people around him enable him because they benefit from it. Itong mga hoodlum na nakapaligid sa kanya na mga drug addict din, 'di ba? Mga addict din. His own wife, according to Senator Amy Marcos, is also a drug addict. Obviously, we know that, no? Kita naman ugali, 'di ba? Ang dugyot ng itsura, 'di ba? So, involved sa sindikato, sa customs at sa Yes. Department of Agriculture at sa BIR. Yes, no. So we have all this information. So when Omet Browner talks about wag ninyong isali ang AFP diyan sa pamomolitika, what we're hearing, Omet, is wala akong bayag. Hawak ako ni Marcos sa bayag ko. Siya na may-ari ng bayag ko. Okay? Yan ang sinasabi mo. Okay, wala akong dangal, wala akong tapang, wala akong talino, wala akong mediocre. Kasi yan ang pagkakaalam ko tungkol kay Omet, he's mediocre. He's no good, no? Yeah. And his wife he's the Lisa Marcos equivalent of the armed forces of the Philippines. So these are the curses of this country, and the AFP knows that. It's an open secret that Melody Browner is horrible, no, corrupt, no, and abusado, walang respeto sa sundalo, and you're all taking it, diba? So years from now, yung kagandahan dito kasi the sad part about a lot of people, a lot of Filipinos na nandyan ngayon, na nakikita ko, they don't have a sense of history. No, they think that, and they don't play the infinite game. Tingin nila hanggang dito lang. At saka gusto nila, yung definition nila, mananalo tayo. Mananalo means when they stay in power, nakanakaw sila ng marami. Pero hindi nila alam, yung katulad ng sinabi ni PRRD, lahat may hangganan. And there will be a day of reckoning for everyone. And even the armed forces of the Philippines is going to pay a very high price for their cowardice. Because this is what FM Senior did to the armed forces of the Philippines. Winasak niya, he corrupted it. Kasi bago dumating yung mga putang inang mga Marcos na yan, ang armed forces of the Philippines, busilak. Yeah. Pumasok ang Marcos na yan, mga demonyong yan, at kinorap nila. Maraming nagsabi, no? I think it was Joseph Campbell, no? The wound is where the light enters. So as a nation, all these wounds that Bongbong Marcos is dealing us, no? Giving to us, diyan lalabas ang lakas natin bilang isang bansa. Kaya ako'y natutuwa kapag ka nang aapi siya ng ganyan. Kasi mas lalo nagpupuyos ang damdamin ng mga tao. At natututo, nakikita ko, Eric, di ko alam kung nakikita mo na nagkakaisa ang Pilipino ngayon. Opo. Kasi if you look at the surveys now, no, he's the abysmal minus na unprecedented na trust ratings. What I see there is a very united people. United in their disgust. United in their rage against this plunderer, this magnanakaw, this drug addict, and united in their hope for our country and love for our country, that we want better things for our country. Kasi ang sakit mong ginawa niya. I mean, you know, you don't even need to experience a flood. Nakita lang natin sa internet. Nakita natin kung anong dinadaanan ng mga kababayan natin.
Yeah. ang internet kasi is a treasure trove of information, no? Kasi like for instance, hindi ako farmer, no? Hindi ako farmer. May malit na farm ako, pero hindi ako talaga hindi ko alam ang buhay nila. Pero ngayon alam ko na in a different way, kasi there's a page that I'm following na nakikita ko yung buhay nila, no, na grabe na kung gawin ng gobyerno yung kasimpleng magbenta ng hindi pala siya patola area. Ano na nga yung nilalagay sa ano yung nilalagay sa tinola, yung green, anong tawag doon? Papaya. Ay, hindi papaya, something else. Sayote. Yung sayote. Kinakarga nila sa isang malaking basket. Mabigat yun eh. Maglalakad sila. Pero kung farm to market roads, I'm just saying that yung paghihirap dahil sa isang gobyerno na sakim sa kapangyarihan, sakim sa pera, ang pinaka nagsasuffer dyan, yung pinakamaliliit natin mga kababayan. Pero kahit tayo magsasuffer tayo at nagsasuffer tayo, no? Agree. And ma'am, naniniwala ako. Ginawa ito ng AFP compliance nila kay Gibo Chodoro at kay Marcos to eh. Para wag pamarisan daw si Colonel Mongao. But do you think you can kill the message? Because you are punishing the messenger? No. Colonel Mongao, sabi ko nga ma'am, yung general na kaibigan ko, active yun. Senior si Mongao sa kanya. Hindi ko na sabihin ng class ma'am. Senior si Mongao sa kanya. Pero magkalapit. By class sa PMA. Sabi niya, totoo naman kasi yung pinanindigan ni Colonel Mongao, wala lang sa panahon kasi marami ang natatakot mawala ng career. PSA bumagsak ng 50.1% ang approved foreign investment sa Pilipinas noong 2025. Ano naman po kaya ang pangunahing dahilan po nito, Doc? Anong pananaw po ninyo? Well, itong pag-decline ng approved investments ay ito ay nakita na natin na bumababa tuloy-tuloy. Hindi lang itong nagdaang 2025, but mabuhat ng mga taon pa na before that. So mapakita natin, meron akong pinadalang datos dyan. Pakita natin kung may pa-flash natin sana, yung slide number 1. Yan, so makikita po ninyo yung approved foreign investments po yan ayon sa PSA. Yan yung binabanggit po, Jay. At for 2025, yan po ay nasa 272 billion. Noong 2024, yan po ay nasa 546 billion. At noong 2023, napakataas po ay nasa 889 billion. So yan po yung nabanggit ko kanina na tuloy-tuloy lang po yan na bumababa. No? At yan pong 3 taon na yan of course, ito bang presidente ng panahon na yan, kundi nakaupo ngayon na si Marcos Jr. Now, in terms of the causes, kung bakit naging ganyan, bakit tuloy-tuloy na bumababa yung mga approved investments na yan, tandaan natin ano po ba yung approved investments. Yung approved investments, yan po ay mga investment pledges po yan na naaprubahan ng mga iba't ibang investment promotion agencies ng ating pamahalaan. So kagaya halimbawa ng PESA, ng Board of Investments, yan po yung mga investment na inaprubahan nila. So yan po ay nakadepende sa unang-una sa investor confidence. Kung gusto ba talagang mamuhunan ng mga foreign investor sa ating bansa, nakadepende po yan kung ano sa palagay nilang, nakikita nilang potensyal ng Pilipinas as an investment destination. So kung nakikita nila na hindi sila kikita, kasi yun po naman talaga ang pinaka-motivation kung bakit po nag-invest itong mga namumuhunan is kikita sila. Kung ang perception nila ay hindi sila kikita, i-hold muna nila yung mga investment nila. So yan yung unang malaking factor yan. Ikalawa, Jay, is yung nangyayari sa pandaigdigang ekonomiya. So halimbawa, itong sa kaso ng mga taripa ni Donald Trump, yung disruption ng supply chain sa iba't ibang mga lugar, yan ay nakaka-apekto yan din sa global investor sentiment na nakaka-apekto din yan sa pagdindaluyong ng foreign direct investment sa ating bansa. At nandyan din yung ikatlo, yung sinasabi natin na mga climate related. So halimbawa, ng mga nagdaang mga bagyo, nakaka-apekto rin yan dun sa investor sentiment. Pero ang pinakamalaking factor talaga dyan, Jade, is yung confidence ng investors na mamuhunan sa ating bansa. At kung yun ay sumasalamin, yung datos na yun, kung sumasalamin yan sa kumpiyansa ng mga namumuhunan, nakikita natin na halos pababa ng pababayan at makikita ninyo na ang ating mga namumuhunan ay nawawalan ng kumpiyansa. Pakita nga natin yung slide number 2. Meron po yung, may katuktong po yan na slide number 2. Ayan. So yung approved, Jade, sabi ko kanina, yan yung mga pledges na naaprubahan. Ngayon, hindi lahat yung naaprubahang pledges na yan magiging actual na investment.
So ang ginawa ko, chinek ko sa BSP, kasi sa BSP pinapublish nila yung mga actual na investment. For 2025, ang naging actual na investment lang is 122 billion. So ibig sabihin, wala pa sa kalahati nung approved pledges ang na-realize noong 2025. So napakababa. Tingnan din natin kung saan pa napupunta yung mga actual foreign itong mga approved. Pakita natin yung ikatlong slide, no? Meron din ako inhandang slide na ito. Napaka-importante nito mga kababayan. Makikita ninyo na itong mga approved foreign investment na ito pa yung nakakonsentrate lang sa mga iilang rehiyon sa ating bansa. Makikita ninyo, ang mga approved investment na ito, nakakonsentrate siya sa NCR, sa Calabarzon, sa Central Luzon, at meron din konti sa Bicol Region. And then the rest, nasa iba't ibang mga lugar. In fact, may mga rehiyon nga na wala silang natanggap, wala silang nakuha, wala nakarating na approved foreign investment sa kanilang rehiyon. So makikita natin dito, sumasalamin na yung mga naaambunan ng foreign investment, nakikita naman natin, bumababa na nga, hindi pa lahat ng rehiyon naaambunan. So makikita natin na it's very highly concentrated sa malapit sa NCR. At yung huling slide, pakita ko natin ito, importante ito. Saan ba nang gagaling? Makikita ninyo mga kababayan na yung mga investment galing China, yung approved foreign investment, itong 2021, 22, 23, 24, 25, napakakaunti. Kung makikita nyo nung panahon ni FPRD, umabot sa halos 30% ng kabuuang approved foreign investment. Nanggagaling po sa China. Sa ngayon, makikita nyo sa loob ng panunungkulan ni Marcos Jr., halos parang wala na na investment na galing sa China. So, isa yan sa mga factors, mga kababayan, kung bakit din nakita natin na nagkaroon ng continuous decline yung mga approved foreign investments na yan. Kasi may mga bansa na literal na ayaw nang mamuhunan sa atin. Kagaya ng bansang China, nakita natin sa datos na yan, na kumaga parang sa balon, natuyo na. Natuyo na yung balon, wala ka na makuha doon dahil itong mga Chinese ayaw na mag-invest sa atin, Jay. Opo.